paki-review na lang yung ating ipinasa at kung talagang walang epekto, ibalik na sa dati, ganun din eh. Ma 35% tariff yan o 15% tariff, ganun pa rin ang presyo. Nawalan lang ng kita ang gobyerno. Sana punta yon. Pinamulsa na lang yan ng mga traders at suppliers. Hingi lang po sana kami ng inyong pahayag at pananaw hinggil nga po dito sa sitwasyon ng ating agrikultura. Lalo na po dito nga sa itong import ban, no? Nilift na po ng Department of Agriculture itong import ban ng mga karning baka mula sa UK. Ano pong masasabi ninyo dito? Year in, year out naman ang average importation natin, Jade, nasa 200,000 metric ton ng karne ng baka. Tapos, iba-ibang bansa ang pinanggagalingan, karamihan dyan, yung nga sa UK, sa US, sa Brazil. Pero usually, pag meron silang current epidemic like FMD or any other biosecurity issues, nagkakaroon ng temporary ban ang Pilipinas. So yung importasyon normal nating ginagawa dahil kulang tayo sa karne ng baka. Hindi naman kasing dami ng baboy at manok, pero yung baka talagang ini-import natin at mahal naman dito sa ating bansa ang presyo ng baka, kaya hindi masyadong malaki ang demand. Kung inilift nila yan, normally kasi yung ating NMIS, yung ating mga tao sa BAI at NMIS, pumupunta yan at binibisita yung ini-inspeksyon yung mga bansa na yan na normally nag-a-apply for exportation ng meat nila to the Philippines. I-inspeksyon na nila yung proseso, yung lugar, at meron na tayong kaugnayan sa mga governments nila that also practice yung prevention at saka pag-practice ng biosecurity, Jade. Opo, Sir Danilo, ilang beses ho ba sa isang taon na nag-i-import ang ating pamahalaan ng karning baka? Ano naman yan kung anong demand, normally papuntang Christmas season, malakas yan. Kasi ginagamit din yan ng ating mga food processors, yung mga canning, yan ang ginagamit. So, kaya tayo nag-i-import ng karne ng baka. Malaki ba ho ba yung porsyento na-import natin, na-import natin mula sa UK kumpara sa ibang mga bansa? Ang normal supplier natin diyan, yung UK, yung US, Canada, yan yung mga at saka yung sa karne ng buffalo sa India, yan yung ating mga sources. At depende yan kung sino yung importer, but these areas are usually the source ng ating importation, Jade. Ang presyohan naman po, Sir Danilo, magkano naman po yung average ngayon ng presyohan ng karning baka, yung mga imported, kumpara dito sa mga lokal, dito sa Pilipinas na mga baka na ibinibenta po sa mga pamilihan, at paano naman ito makakaapekto itong pag-alis nga ng import ban ng mga karning baka mula UK? Oo. Ang baka naman, ang karne ng baka represents less than 10% ng ating supply. Kasi sa kamahalan, ang retail price nga kahapon, bumili kami, nasa 450 per kilo ang karne ng baka. Ang baboy naman nasa 350, ganon, Manok nasa 250, 200, 250 sa retail. Kaya normally, ang demand kasi source ng protina, yung baka medyo hindi malaki ang demand. Kaya yung presyo ng imported definitely mas mura ng konti doon sa local na pag sinasabi nating sariwa, yung fresh meat. Kasi frozen yan, so mas mura. At usually consumer niyan, mga food processors, mga canning factories.
ginagawang Karne Norte, ginagawang kung sa ating yung ating mga magagawa, processors at ng ating mga canning factories, Jade. Dito ba sa ating bansa, Sir Danilo, hindi ho ba ganoon karami yung mga nagpuproduce o nagsusupply ng karning baka na kinakailangan nating mag-import pa sa ibang bansa? Considering na sinasabi po ninyo kanina, maliit lamang na porsyento yung demand nitong mga karning baka. Oo, kasi wala naman tayong tinatawag na maramihan na herd para mag-fattening, ganyan. Although nag-uumpisa ng magkaroon ng traction, meron ng mga cattle fattening, cattle ranching, pero hindi ganun karami kamukha ng Europe at saka ng Amerika. So hindi pa rin tayo sumasapat. Kaya nga sinasabi ko, uma-average tayo mga around 200,000 na metric ton ang ating importasyon. Baka at baboy, baboy at saka manok nasa around 500,000 average metric ton. So mas marami talaga yung sa baboy at manok. So yung importasyon galing sa UK, sa tingin ko, normal lang yan kung siya clear na at kini-clear yan ng NMIS, binibisita yan before we really lift any restriction doon sa pag-iimporta ng mga karne kung saan mang bansa ay mayroong inspeksyon at mayroong pagsusuri na ginagawa ang ating gobyerno. Jade. Ayan, Sir Danilo, kasama ko po si Partner Admar. May mga karagdagang katanungan po sa inyo. Opo, Sir Danilo, magandang umaga po. Ngayon po ay Magandang papasok umaga. na sa holiday season. Yung ating mga miyembro po ba ng PICAFI ay nakakabawi-bawi na or babawi pa lang sa mga, alam mo na, kasi crisis ngayon eh. As usual, year in, year out, pagka ganyan papasok ang ang Christmas season, agribusiness kasi yung karamihan sa ating mga miyembro, nag-i-inventory na, nag-build up na ng stock yung ating mga kliyente, mga institutional buyers, saka yung mga chains ng restaurants, ng even mga bahay, nag-build up na. So usually, ang demand is increasing, even double dun sa usual. So hopefully before the Christmas season ends, makabawi-bawi tayo dahil hindi naman masyadong matindi yung bagyo. Naka-harvest na yung main harvest ng crops natin, lalo na yung palay. Tapos yung mga problema natin ngayon, ang asukal, dahil nga tinamaan ng El Nino yan, tsaka may shortage tayo. Pero sa manok, mataas pa rin ang importasyon. Even though we have enough supply, andyan pa rin ang importasyon. Ang baboy, we are being challenged by African swine fever. But Visayas and Mindanao has enough supply to support us. At nandiyan pa rin yung importasyon. Kaya usually, ang ating mga requirements for Christmas, nagbi-build up at this point in time, October, November, at naghahanda naman yung ating mga kasamahan at hopefully makabawi tayo, Admar. Ano naman po yung epekto nitong halos 3 piso na pagtaas sa presyo ng krudo, and possible din na next week abay mahigit piso hanggang mahigit piso naman or almost piso ang itataas ulit ng presyo ng mga produktong petrolyo? Masakit talaga yan sa atin. Especially we are an archipelago, tumatawid tayo sa mga dagat para makarating sa mga islands. Dito sa main Luzon, Visayas, Mindanao, talagang ating logistics, presyo sa delivery, shipment, tracking, tumataas talaga. And we expect also increase and uses ng LPG, ng electric. At ang malakas dyan yung talagang delivery. Malaki epekto yon dahil siyempre tataas ang cost mo.
Hindi ka naman kaagad makapagtaas ng presyo, baka wala nang bumili. Kaya it is really a challenge. Hindi natin mapigil yan. May konting sigalot dyan sa Middle East. And we are expecting more increases in energy cost, especially sa food processing, sa deliveries, and so on, Admar. Opo. At isa sa mga parang hindi na yata ito bababa or bababa pa ba? Kasi hanggang ngayon hindi pa nararamdaman bagamat nasa mahigit 1 milyong metriko tonelada na raw na ang inangkat ng bansa natin mula ng ibaba sa 15% ang taripa po ng bigas, Sir Danilo, nasa ano pa rin yung presyohan. Yung ilan sa ating mga kababayan, nasa 50 pesos pataas pa rin. Kung meron mang tig 42 na pinakamababa, abay pahirapan po ang paghahanap nito. Tulad po dito sa Metro Manila, parang isang palengke lang ata dito sa Metro Manila ang nag-o-offer nitong 42 pesos kada kilo ng bigas, Sir Danilo. Oh, actually, as of last month, from January to last month, almost 3.2 million metric ton na ang pumasok eh. Hindi namin nakikita yung pagbaba ng taripa is affecting the prices do sa retail. Itong pagbaba ang tingin ko ng presyo na to, sa tingin ko lang, is dahilan sa main harvest natin ng crops. Yung main crops natin, nag-harvest kasalukuyan at patapos na yan towards November. Punong-puno tayo ng supply. Therefore, kung marami nag-harvest, sinabayan mo pa ng importasyon, yung pagbili ng palay, farm gate price, bumababa talaga. At hopefully, wag bumaba below mga 16, 17, hindi ka na makabawi sa puhunan per hectare. Kasi pag tag-ulan, hindi ka naman ha-harvest ng marami. Ang yield mo, hindi ganun kadami as against yung dry period. Kaya yung pagbaba ng presyo, dahil main crop na, we're expecting 7 to 8 million metric ton ang ating harvest na this quarter. That will affect prices because supply is abound. And yung ating importasyon, sinamahan mo pa, yung nakinabang dyan sa taripa, ang tingin namin hindi ang consumer. Ang nangyari is nung malaman ng Vietnam at ng ating mga source ng palay o bigas, tinaas nila yung presyo nila dahil binaba natin taripa. Ang nakinabang dyan ang importers at saka yung mga suppliers. Hindi naman naipasa sa mga tao. Kaya mababa presyo, ulitin ko, dahil main harvest natin ngayon ng ating main crop, Admar. Opo, at sinasabi ng iba't ibang mga agri-groups, batay na rin sa kanilang monitoring, nasa 40 sentimo lang daw yung ibinaba sa presyo ng bigas on average, simula nung ibinaba yung taripa. Kanya-kanya ng kanyan, datos. Yung pagbaba naman talaga, bumaba naman ng mga 5 to 7 pesos talaga yung presyo at sumasabay na yung kadiwa. Kung sakaling marami yung kadiwa, kukunti naman kasi hindi siya makatabla doon sa talagang mga traders. Hindi talaga naapektuhan ang presyo. Kaya hinihimok namin ang due na for review after 4 months, pangako ng presidente at ng DA, re-reviewin yung taripa. Ang aming nire-request, ibalik na yung dati. Nawalan tayo ng mga 5 to 6 billion from the effectivity ng ating EO62 na nagbaba ng taripa. Nagawa na ng gobyerno ng mga 5 to 6 billion as against yung in-import during that time. Malaking bagay yon para sana naitulong yan sa industriya ng palay kasi diyan kinukuha yung ating RCEP, yung fund, yung ating competitive at saka yung ating pang-ayuda at yung pang-diversification. Inalis mo yung source mo ng revenue, siyempre bababa din yung tulong na magagawa dyan sa industriya. Tayo yung nagkukumahog para pagandahin ang ating ani, palakasin ang kita ng magsasaka. Pero dahil dyan sa
pagbaba ng taripa, at ang nakinabang nga ay ang mga traders at saka mga suppliers, hindi naman ang consumer. Yun, at nahirapan diyan. Ang malaking tama diyan sa mga farmer na dati kung nabibili ng 23 or 24 ang sariwa, ngayon nasa 18, 17. Yung pagbaba ng presyo ng farm gate price ng palay, yun na rin ang pagbaba ng presyo ng retail price ng bigas. Kaya more or less nakatugma doon, Admar. Mhm. And nakikita nyo po ba na makikinig ulit yung ating pamahalaan para sa review? Kasi during sa inyo pong sinasabi nila na nagkaroon ng public consultation pero hindi solve nga itong mga iba't ibang mga agri groups ukol dito, Sir Danilo. Sa aming pananaw, wala talagang public consultation na nangyari. At kaya nga yung ibang mga kasamahan natin ay nag-file ng case sa Supreme Court. At yung Tariff Commission, yung mga involved dyan, pinailan ng case sa Ombudsman. Dahil nga hindi sinunod yung proseso at talaga to the disadvantage ng ating mga magsasaka. Ngayon, dahil meron tayong review at due yan by next month, July, August, September, October. So dapat October, November, nag-uumpisa na ng review. At yung review na yon ay hinihiling namin na tuparin ang kanilang pangako ng Presidente at ng ating kagalang-galang na Secretary ng Agriculture na paki-review na lang yung ating ipinasa, at kung talagang walang epekto, ibalik na sa dati, ganun din ma 35% tariff yan o 15% tariff, ganun pa rin ang presyo. Nawalan lang ng kita ang gobyerno. Sana punta yon. Pinamulsa na lang yan ng mga traders at suppliers, mga importers, Admar. Opo, ang pinag-uusapan pa lang natin dito po, Sir Danilo, bigas po. Tapos meron pa na ngayong balita na magkakaroon ng closed fishing season para sa galunggong na mataas na ang presyo bago pa man yung fishing ban na halos kasing halaga na ng karneng baboy. Tapos yung mga pangsahog tulad po ng luya halos kasing halaga na rin po ng karneng baboy yung mismong pangsahog kada kilo, and marami pang mga information na iba pang mga pangsahog, tataas din po yung presyo, Sir Danilo. Yet, meron tayong mga napapanood. Halimbawa, dun sa kamatis, sinasahan na tataas kasi yung kamatis ngayon nasa halos 110 to 180 pesos kada kilo. Yet, marami tayong mga napapanood, lalo na sa Northern Luzon, mga pinagtatapon lang po ng mga kamatis. No, yan ang challenge talaga. Talagang especially during the papuntang Christmas season, dumaan ka sa wet season, talagang mahirap talaga magpalaki at magpabunga ng mga crops, mga vegetable, dahil hindi angkop sa ulan yung ating mga vegetable. Tataas talaga presyo, tapos susundan ka pa ng Christmas season, talagang tataas yun. Yung iba namang produkto, talagang matcha-challenge ang presyo. Ganun talaga, at kailangan talaga natin yung productivity talagang paigtingin natin. The number one enemy of productivity is yung importation. Siyempre sa umpisa medyo masakit, pero over the long run, if you are productive at maganda ang yield mo, meron kang modern technology, meron kang rain shelter or mga greenhouses, yan ang mga modern way of producing. Kasi yung mga rain shelters or greenhouses, yung sa open field, kung harvest ka ng twice a year, pagka meron kang greenhouses, you can harvest 10 to 12 times a year, no? So yung productivity ng soil mo, maliit lang yung lugar, pero marami ang production. At tingnan din natin, wag nating puro puntiryahin yung supply side, yung ating demand side. So mananawagan tayo sa ating mga kababayan,
bawas-bawasan yung pagkain ng bigas, ng kanin. Kasi hindi, kunyari, order ka sa breakfast, hindi mo naman nauubos yung isang cup, may half cup. At imukay sa ating mga restaurant na merong big cup at small cup na price para may choice yung bibili. Hindi puro one cup ng one cup, hindi naman nauubos. Kung babawasan natin ang demand, baka makasapat yung pinoproduce kasi maliit naman yung ating harvested area. Kumpara sa Vietnam, we have only 4.6 million hectares. Ang Vietnam nasa 8 million hectares. Ang Thailand has 11 million hectares. And they have unlimited source ng tubig, yung Mekong River. Tayo naman, we spend billions and billions to put up dams para sa ating irigasyon. Yun ang ating mga challenges. Kaya kailangan ang mga kababayan natin makisama din, hindi puro tingnan yung production, tingnan din natin yung pagkain natin at how we grow our crops. Kung puro kasi more than 2/3 of our production pumupunta lang sa animal feeds. Kung babawasan natin yung pagkain ng meat, baka palitan natin ng gulay or ng seaweeds, baka makabawas tayo ng demand ng pangangailangan sa animal feeds, pagkain ng mga hayop. Doon na pupunta yung ating production. So yun ang mga challenges. Kailangan yung ating din sariling culture, yung ating pamamaraan. Huwag nating tingnan lang ang supply side. Tingnan natin yung demand side. Yung demand side is tayong mga Pilipino yan. Tingnan natin yung kinakain natin. At pare-pares naman, may iba-ibang sources of protein. Kamukha yan, obligado ang November to February na talagang nagkakaroon ng fishing ban. Dahil kung hindi mo gagawin yon, mawawalan tayo ng isda. Kailangan mag-spawn, mangitlog yung mga isda at mag-reproduce. Pag hindi mo binanya at huli ka ng huli, walang matitirang isda. That is a necessary measure to be sustainable sa supply ng isda. Kaya kailangan talaga yung fishing ban. Visayas area, Visayas Sea, Palawan, Zamboanga Peninsula. Obligado yan para makapag-spawn yung mga isda at dumami uli.